Alam mo ba na ang damit na nabili mo sa ukay-ukay? Maaaring may dala palang sumpa? Ito ang nakakakilabot na babala ng isang babaeng pastora na kamakailan lang ay nakaranas ng sunod-sunod na nakakatindig balahibong karanasan matapos magsimula sa pagbebenta ng ukay-ukay. Ang simpleng hanap buhay na akala niya idagdag kita, nauwi sa bangungot na hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng libo-libong netizens. Si Pastora Ana Grace Rivalde Padillo ay nagsimulang magbenta ng ukay-ukay online. Ngunit sa unang linggo pa lang ng kanyang negosyo, bigla siyang nakaranas ng paulit-ulit na sleep paralysis. 3 gabi sunod-sunod, parang may nakadagan sa kanyang katawan. Hindi siya makakilos, hindi makapagsalita. Naniniwala siyang may kinalaman ito sa mga damit na nakatambak sa kanyang kwarto. Sa 4 gabi, may panaginip siyang tumatak sa kanyang isipan. Napanaginipan niya na nasa loob siya ng isang lumang bahay na puno ng mga damit. Habang nagbubuhat siya ng mga damit na ibibenta, bigla raw may malamig na kamay na humawak at bumira sa kanyang likuran. Walang katawan, walang mukha, kamay lang na tila galing sa demonyo. Pilit siyang hinahatak pabalik, ayaw siyang paalisin. Doon nagsimula ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw, hindi makalaban. Hanggang sa sobrang desperasyon ay nakasambit siya ng "In Jesus' name." At doon siya tuluyang nakaligtas. Pagising niya, ramdam niya ang bigat ng hangin sa kanilang silid. Kinumpirma niya sa kanyang asawa ang nangyari at doon sila nagpasyang ipagdasal ang lahat ng damit na kanilang binibenta. Naniniwala si Pastora Ana Grace na ang mga ukay-ukay na ito ay maaaring ginamit sa mga ritual o dating pag-aari ng mga taong may mabibigat na espiritual na dalahin. Some demons will use some other stuffs to come close to man to destroy their lives. If you saw movies like these, they are actually true to life. Dili silang kabuoan nga movie if wala sila'y nakuha ag ideya or nabasihan nga tinuod, anya. Kaya mula noon, bago buksan ang bawat bundle ng ukay-ukay, lagi na muna nilang ipinagdarasal ito. Hindi para takutin ang publiko, kundi para magbigay ng babala, magdasal muna bago isuot o gamitin ang mga ukay-ukay na binibili. Ang kanyang post ay mabilis na nag-viral sa Facebook. May mga netizens na sumang-ayon at nagbahagi ng sariling kakaibang karanasan matapos gumamit ng thrifted clothes. Pero may ilan ding nagsabing pamahiin lamang ito. Sa kabila nito, nanindigan ang pastora, hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging maingat. Totoo ang Diyos, pero totoo rin ang demonyo. Para kay Pastora Ana Grace, simple lang ang solusyon, dasal. Sa panahon ngayon na halos lahat ay galing ukay, mula sapatos, bag, damit, at kahit stuffed toys, mahirap malaman ang pinagmula ng mga ito. Kaya't ang pinakamainam na proteksyon ay ang panalangin. Kung minsan, iniisip natin na ang mga pelikulang horror ay gawa-gawa lamang. Pero ayon sa kanya, marami rito ay hango sa totoong karanasan ng mga taong nakaranas ng kakaibang espiritual na pakikibaka. Kaya't ang kanyang huling paalala, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Isang simpleng panalangin ang maaaring magligtas sa atin mula sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya bago isuot ang iyong bagong biling ukay-ukay, baka ito na ang tamang panahon para huminto sandali. At ipagdasal muna ito.